Ngayon naman, Cathy, puntahan naman natin ngayon si Congressman Ben Evardone ng Eastern Samar. Magandang gabi po, Congressman Evardone. Good evening po, magandang gabi po at mga gabi po ng taga-Eastern Samar. Si Cathy at JJ po ito. Congressman, nalaman po namin na 11 out of 23 towns ng Eastern Samar ay nasalanta po ng bagyong Yolanda. Kamusta na po ngayon ang aming mga kababayan sa inyong nasasakupang distrito? Well, ano pa rin po, siyempre sakit po yung nangyari sa ating mga kababayan. Napakalungkot po. Talagang wala po talagang hindi ko po ma-describe kung anong sitwasyon po ngayon. Hirap po lahat. Although na pong dumadating yung tulong, mga relief goods starting last Monday, kasi nga po hindi accessible ang Eastern Samar dahil lahat po ng kalsada leading to the affected areas ay sarado po. Na-restore lang po yun noong mga Tuesday po. Hindi rin po makalipad doon ng chopper at saka C-130 initially dahil po unang masamang panahon. Pangalawa po, hindi ho sigurado namin kung maayos yung airport sa Borongan at saka sa Giwan dahil wala po kaming komunikasyon. So nagpa-aerial survey po kami nung Monday morning at nung nalaman namin na clear yung Giwan Airport po, saka po kami lumipad po papunta ron at naghatid na rin po ng tulong sa ating mga kababayan po doon at napakapagpalipad na rin po ng C-130 at tuloy-tuloy na po yun hanggang ngayon po. At yung mga donors po ng individual at saka private sector po, tuloy-tuloy na po ang pagdating, maging organisado at maayos ang distribution po. Congressman, may idea po ba tayo kung ilang bayan na po ang naabutan ng tulong mula sa ating mga kababayan? Well, kahapon po kasi nandun po ako, nung umalis po ako, dumiretso po ako ng Tacloban kasi ang problema nga po, walang komunikasyon eh. Nung chinek ko po sa Tacloban kasi nagagaling pa po ng Tacloban yung mga relief goods, ang nakausap ko sila Secretary Mar Rojas at saka Secretary Dinky Soliman at saka ibang officers ng AFP po doon, ay tuloy-tuloy na po yung kanilang pagkakot. At kahapon po at today, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdala doon. In fact, yung US helicopters ay tumutulong na rin po magdala doon ng mga relief goods. So, ang last ko pong pinakausap kahapon yung island barangays po doon sa Giwan, sa yung Humonhon, Suluan, Victory, Manikani at saka Tubabaw, mabigyan po ng priority. At nag-agree naman po yung Secretary Rojas doon na bigyan ng priority po yun. Sir, I'm sure by this time, hopefully na kasi marami na pong akong nakausap at tumawag na po sa akin at parating na po sila, nandun na po sa area, malapit na po sila. Ganun po. Yung iba po, nung nawala na ng signal, sabi ko, pag nawala na ng signal, ibig sabihin na sa Eastern Samar na po yun, yung kanilang communication pag naputol na po. So, nandun na po sila sa area. Hindi lang po Giwan ang masama ang tama, ang lahat po ng bayan mula na nakaharap sa Tacloban masama po mula po sa Basay at Marabot ng Western Samar at yung Lawaan po sa Eastern Samar, yung Balanghiga, yung kung saan yung famous Balanghiga Bells po, yung Hiporlos, Kinapuntan, Salcedo, Mercedes, Giwan, Hernani po at saka Balangkayan, yun ang hardest hit ho. Pero yung iba naman po, hindi masyado, pero may mga dislocations din po, katulad ng Maydolong, Llorente at saka General MacArthur po. Practically all the municipalities in the southern part of the province
were hit by the typhoon po. Sir, meron po ba kayo na oobserbahan na yung mga tao po ay lumilikas muna mula sa kanilang mga bayan at nais pumunta halimbawa ng mas malalapit pang mga probinsyang hindi po masyadong naapektuhan ng bagyong Yolanda? Well, opo, totoo po yan. Sa Giwan po, sa bayan ng Giwan, marami pong sumasakay. Kaya naghahati po yung C-130, sumasakay po sila either for Manila or pa Cebu po. Ang kanilang destination. Lumilikas po sila dahil wala po silang matirahan, wala silang makain at siguro yung kinabukasan nila at hanap buhay nila ay talagang apektado at wala po sila maasahan sa ngayon. Sir, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makapag-baybay sa iba't ibang mga bayan at makausap po yung mga tao doon at kung ano po yung kanilang mga hinaing o yung kanilang mga nararamdaman po? Well, opo, pinuntahan ko po lahat yan. 2 araw ko pong binaybay po yan. Pinuntahan ko sila lahat, kinausap. At sabi ko, yung relief goods are coming. Ayusin lang natin, maging mahinahon lang tayo, ayusin lang natin distribution, huwag tayong magkakagulo. Kasi ho doon sa Giwan, nagkaroon po ng looting nag-collapse po doon yung LGU yung Mercury Drug, pinasok, yung isang department store ng local na doon, pinasok. At yun ho ang masama. Kaya nga po ako nag-request po at pumunta po yung dagdag na pulis at military to secure the NSA warehouse in Giwan po at saka sa Borongan para ma-prevent po yung looting dun sa area. Well, nakakaawa po talaga, dahil sa mga gilid-gilid lang sila nakatira. Wala po, practically wipe out po yung kanilang mga bahay. May mga ilan-ilan na nakasurvive yung concrete ang mga bahay, pero ilan-ilan lang po yun. Pero kahit pa ganun po, yung mga bubong po nun, mga sira-sira din po. All public infrastructures po sira. Mga simbahan po, mga ganun po. So talagang devastated po yung... Congressman, would you know po kung kamusta naman po, ilan po ba ang porsyento ng elderly, kabataan o mga kababaihan naman po doon sa mga nasalanta ng Yolanda dito sa 11 towns na talagang na-devastate po ng husto. Kamusta naman po yung state of health nila? Dahil may mga nakikita po tayo ng mga senior citizens na talagang walang natutuluyan. What are your plans in caring for the young ones and the elderly po? Wala po tayong data dyan kung ilan yung mga bata, mga babae, at saka mga senior citizens po, yung mga matatanda natin mga kapatid. Wala po tayong data dyan. Ang sa atin po sama-sama po sila, lahat po sila na gusto natin matubigyan ng tulong galing sa national at iba pang mga kababayan natin at ibang mga grupo at iba't ibang individuals po, no? Na ang importante po makakain po muna sila, importante makakain po sila at yung iba naman po kailangan ng gamot, yung iba naman po na may mga sugat, yun po ang binibigyan natin ng priority na makalipad, no? Makalipad either papuntang Manila or sa Cebu po. Nakarating na po ba, Congressman, ang tulong na iniaabot po tungkol naman dun sa mga pag-ferry po ng mga tao patungo dun sa ibang isla kung saan may mga kamag-anak sila? Ang ginamit po, sa ngayon po, dahil halos lahat po ng mga bangka ay sira po, ang nag-drop po ng mga tulong doon ay helicopters po sa mga isla. Mga helicopters po ang nag-drop ng mga tulong doon sa mga isla. So sir, nitong mga nakaraang araw, mas dire-diretso na po yung pagdating ng mga relief goods kasi nabanggit niyo po kanina na unti-unti na pong nakiklear yung mga kalsada. Tama po ba? Opo, clear na po yung kalsada in fairness sa DPWH. Nung pinaabot po natin sa ating Pangulo, ang problema dahil sarado po, sabi ko, mahal na Pangulo, sarado po ang papuntang Eastern Samar, ay inatasan niya kaagad ng DPWH na i-clear at ayusin yung kalsada. At ngayon, passable na po lahat ng kalsada po going to Eastern Samar, lalo na po yung
hardest hit na mga municipalities ay passable na po at yung mga tulong po ninyo, yung mga kababayan po natin ay makakarating na po sa ating mga kababayan po doon. Ardone, sa inyo pong personal na opinion, ano po, palagay po ninyo, ilang taon po kaya nga abutin bago po natin ma-rehabilitate muli itong 11 towns na talaga po namang na-devastate ng Typhoon Yolanda? Nako, napakahirap na tanong na yan. Dahil, minimum po yan, mga 5 years po, minimum. Siguro hanggang 10 years, siguro po, tingin ko lang po dyan. Pero, alam ko po, magtutulong-tulong tayong lahat. Hindi lang po ang gobyerno, lahat po ng sektor at magtutulong-tulong, para po makabangon muli ang ating mga kababayan at yung mga bayan po na yan sa lalong madaling panahon po. Sir, kailan po yung huling may halos ganito kalakas na bagyo na tumama sa Samar? Naku, hindi ko na po matandaan. Parang elementary po yata ako noon na medyo malakas din po yun. Parang Undang ang pangalan po. Kaya po Napakatagal talagang na po. hindi po talaga inaasahan ng epekto nitong Yolanda. Well, actually sanay naman po kami sa bagyo dahil nasa bungad po kami ng Pacific Ocean. Pero po yung ganito kalakas, ganito katindi, talagang ibang klase po. Kakaibang bagyo po ito. Alam mo, Attorney JJ, ang mga Waray, kilala yan bilang maging na matatapang at talaga namang hindi uurong sa kahit anong pagsubok. Congressman, meron po ba kayong mensahe sa inyong mga kababayan? Well, siyempre po, hindi ko po maisip kung ano pong nangyari po sa atin at talagang ako po ay talagang napakasakit ng aking damdamin po sa nangyari po na yan. Pero po, kailangan po natin harapin po yan at magkaisa po tayo, magtulungan po tayo, maging mahinahon lang po tayo at alam ko po makakarating ang tulong ng hindi lang gobyerno, iba pang sektor at hindi po tayo pababayaan ng gobyerno para bumangon po at dapat po tayo magkapit-bisig po at magtiwala sa isa't isa para tayo po makabangon muli. Maraming salamat po, Congressman Ben Evardone ng Eastern Samar. Dala po namin at kami po yung palaging mananatiling mananalangin para po sa inyo at sa inyong mga kababayan. Maraming salamat po. Salamat po.